Kwentong Malibo with Hana Beshi. Kwentong Malibo. Tonight, magbabasa po tayo ng... Wait lang, may may ads. Kwentong Malibo ang ating pag-uusapan tonight. Mga kwentong paminsan-minsan lang natin nararanasan. Minsan masarap, minsan masakit, minsan nakakatakot. Nasa inyo na yun kung paano nyo siya i-interpret. Basta for tonight, ang pag-uusapan lang natin ay kwentong Malibo. Kwentong Malibo. Boom, boom. Ang ating anim na kwento for tonight ay may anim na pamagat. Siyempre. At papapiliin natin ang ating mga audience. Sumagot kayo dito sa may questions para sumagot, ha? Ang unang topic for tonight. Number 1. Pinamagatang linisin mo ang tubo ko. Pangalawa, epic bus ride. Yay. Pangatlo, intramurals. Paano ba yun kung palitan sa inyo? Ayan na lang. Sige. Babalitan ko yung camera. Putangin na nyo, ha. Ang una ay, linisin mo ang tubo ko. Number 2, epic bus ride. Number 3, intramurals. Number 4, night shift. Number 5, tindero. And number 6, frat boy. Pumili po kayo kung anong gusto nyo. I'm gonna give you 30 seconds to choose. Ayan. 30 seconds to choose lang, ha. Wait lang. Putang ina naman. Pumili po kayo sa mga pamagat na to. Yan po pag-uusapan natin for tonight. $30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan. Oh my God, wait lang. Ayan. Sumagot na ang ating taong bayan. Ang kanilang pinili ay number 2, epic bus ride. Welcome sa lahat. Welcome sa ating kwentong Malibog, Bog with Hana Beshi. Hey, wait lang. Pindutin ko na po siya. Ito po yung mga kwento. Dito ko lang po siya kinuha. So, ito yung pinili nyo. Masarap naman din yung cover. Ito na! Wait lang. Kwentong Malibog, Bog by Hana Beshi. Ay! Ang kwentong po ito ay pinamagatang epic bus ride.
sisimulan natin ang kwentong to. Ako nga pala si Aldrin. 35 na ako ngayon. Ang kwento na ito ay totoong nangyari. Nangyari sa akin. Medyo matagal na rin. Siguro mga 2010 pa siya. May inaasikaso ako sa Maynila nung kumuha ata ako ng NBI clearance para mag-apply sa work. Maaga naman akong natapos kaya diretso na akong pauwi. Sa baklaran ng terminal ng bus pauwi pa Cavite. Uso pa noon ng bus na non-aircon. Kaya doon ako sumakay. Kasi mas mura at nakasanayan ko na din. Medyo maluwag ang bus na nasakyan ko. At mangilan-ngilan lang ang nakasakay pa noon. Umupo ako sa bandang likod ng bus na pang 2-seater. Maya-maya ay napaidlip ako, pero nagising ako nang may tumabi sa akin na lalaki. Mga kabiti talaga, no? Payatin ng lalaki na medyo maputi. Di ko na matandaan kung ano itsura niya. Pagkaupo pa lang niya, ay umpisa niya na akong kausapin. Kahit medyo gulat naman, kahit medyo gulat ako, di ko naman ako naasiwa at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Hanggang sa lumakad na ang bus, umandar na lang, hanggang sa umandar na ang bus na sinasakyan namin. May music dapat pa. Saan na nga yun? Masaya ang aming kwentuhan kung ano-ano ang naging topic namin. Hanggang sa bigla niya pinasok ang topic tungkol sa babae at mga experience. Siyempre, nagkwento din ako sa mga experience ko sa kanya. Tapos, bigla niyang iniba ang topic. Ipinasok niya ang usapan tungkol sa gay. Tawagin na lang natin siyang Lester. Lester. Pre, may ba ako? Ano bang tingin mo sa mga gay? Gay. May experience ka ba sa mga gay? Sagot ni Al. Ang pangalan niya? Aldrin. Ayos naman pre, pero wala pa akong na-experience eh. Pero kung sakali ba gusto mo bang ma-experience? Aldrin. Naku, natatakot ako eh. Pero curious lang ako ba, at sabi nila masarap daw mag-BJ ang gay. Sabi ni Lester. Oo, masarap talaga. Yee! Pagkatapos noon, nagulat ako sa mga sumunod na tinanong niya. Lester. Ito katuwaan lang pre ha. Kung sakali ba na gusto ko hawakan titi mo, papahawak mo ba? Ah! Aldrin. Naku, di ko alam pre. Parenthesis. Pero deep inside, na-excite at nililibugan na ako noon. Kung alam niya lang, exhibitionist ako. Wait lang. May pinapadala akong yung marketplace ko na order din. Let's continue. Tapos, pinatong niya ang kamay niya sa ibabaw ng pantalon ko. At kinapaka pa ang titi ko na noon at nag-uumpisa ng tumigas. Ito na lang muna natin lagay para marinig mo. Diba, hinawakan niya na? Sabi ni Lester. Medyo tumitigas na siya, parang ang sarap. Ako naman ay walang kibo at nag-uumpisa ng manginig ang aking katawan. First time ko lang kasi tapos public pa. Lester, tanggalin mo na belt mo at ibukas mo ng pantalon mo.
Naging sunod-sunuran ako sa kanya at pinabayaan ko siya na hawakan ang loob ng brief ko. Hinawakan ang loob ng brief ko nang noon ay galit na burat ko. Nagtaas baba ang kanyang kamay at ako naman hindi nakapagsalita sa sarap na nararamdaman ko. Nagulat ako na bigla siyang yumuko at sinubo ang burat ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa ang init ng kanyang bibig. Advertise muna. Ayun na. Nararamdaman niya ang init ng kanyang bibig. Kukontinue ko lang po siya kung may bibili na sa Hanabeshi Department Store. Ay, Hanabeshi Department Store on Shopee. Bumili na po kayo kahit na ano-ano na lang. Kahit stickers. Tapos kukontinue na natin. Pag may nag-notify na bibili na ako. Ay, kukontinue ko na siya. Continue ko na nga lang. Putang ina. O, yan. Naalala niyo daw mainit yung bibig. Dahil sa aking kasabikan, at dahil first time ko ito, ay hindi nagtagal at pumutok na ang aking tamod sa kanyang bibig. Pero imbes na tanggalin, ay lalo niya pang isinubo at inubos lahat ng aking katas. At pagbangon niya, ay pinunasan niya ang daliri ng kanyang bibig. Pinunasan niya ng daliri ang bibig niya at sinimot ang natitira kong katas. Agad akong nag-ayos at baka sumakay na at baka may sumakay at iba pang makakita. Mabuti na lang maluwag ang bus at halos solo namin ang likuran. Lester. Ano, masarap ba pre? Basta siya. Oo, masarap. Oo, masarap pala, ganun pala yon. Lester. Wala pa yan, medyo nabitin nga kasi nagmamadali tayo. Pero kung gusto mo, baba tayo, punta tayo doon sa bahay namin. Doon, mas masasarapan ka. Lester Lester, ang galing mo, in fairness. Gusto ko sanang sumama dahil nadarang din ako. Pero mas nangunang pangamba ko. Kaya hanggang sa makababa si Lester, ay pinilit ko siya, ay pinilit niya ako. Pero hindi ako pumayag. Sayang nga lang at di masyado uso cellphone noon. Yun lang, sayang daw kasi di na nakuha yung phone. Salamat sa pagbasa ng aking kwento. Sana ay nagustuhan ninyo. Yan ang ating unang kwento for today na pinamagatang Epic Bus Ride. Epic, kwentong malibog, bug, with Hanabeshi. Ang ating moral lesson po sa kwentong ito ay never be afraid to take risks. Kung inaya ka na, go na. Kung bet niya, gawin mo. At saka mag-cellphone ka na din para makuha mo yung cellphone number niya. Tsaka kapag huwag kang pumayag, no, na kung sasabihin niya na tara sa bahay na lang namin. Okay lang din naman kung maorap siya, pero alam mo yon, yung parang kakakilala mo lang, baka maano ka din. And my moral lesson in the bottom line of all of this is, yun nga, never be afraid to take risks in life. Okay? Next story. Ay, puta. Short story lang pala siya. Okay. Pumili na po kayo ng kwento. Tapos na po ang epic bus ride. Number 1. Linisin mo ang tubo ko. Ay, wait lang. Tatalikod ko. Para makita nyo lang maayos. Pumili na po kayo ng topic natin.
Bibigyan ko ka ng 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, and 1. Let's see, tingnan natin kung ano yung sigaw ng taong bayan. Ang pinili ng, medyo hati yung taong bayan natin sa 1 and 4. Ulit. 1 and 4, linisin mo ang tubo ko. Number 4 is night shift. Pile. Hahanapin ko pa yung night shift na yan. Okay, parang ang dami talagang 1. Sige, 1 na lang. 1. Ano muna tayo? Commercial. Kwentong Malibog with Hana Beshi. Kwentong Malibog with Hana Beshi. Baka may tumawag sa akin na lalambo ba? Wait lang, kasi may inaantay akong order. Ayan na, bubuksan na po natin ang ating unang kwento for today. Pangalawang kwento for today ay ang pinamagatang linisin mo ang tubo ko. Binubuksan ko na po siya. This time, kasi tapos na the first, second, natin, with actions na ba? Ay, with actions na po. Hello sa mga bagong pasok. Ito po ang Kwentong Malibog with Hana Beshi. Magkakwento po tayo ng mga kwentong kalibugan. Magbabasa tayo ng mga kwento ng mga ating mga sender. Kaya kinuha ko lang sa internet. Let's start. Ay, wala pang bumibili. Ay, may bumili na, isa. May nadagdagan siya. Bumili na kayo. Sige na. Please na. Mag-aantay ako. O, kuha na kayo. Bili na. Para ma-continue natin yung kwentuhan natin. Ay, lapag Gcash ko. Gcash na lang. Ayan. Gcash. Maglagay kayo ng Gcash para kwento natin ang ating Kwentong Malibog. Kwentong Malibog. Let's continue. Ang kwentong ito ay pinamagatang linisin mo ang tubo ko. Isa akong janitor ng isang janitorial services. At dito, ako naka-assign sa isang building na nasa Ayala Avenue. Malapit lang sa Rustan's Department Store. Isa itong building na mayroong higit yata sa 30 palapag. Marami rin kaming mga janitor na naka-assign dito. Janitor. Ang iba ay sa admin ang building assignment. Ang iba naman ay sa lobby at sa labas ng building. Isa ako sa 5 nakatoka sa paglilinis ng mga comfort room sa bawat floor. Alas 9 na ng umaga nang simulan namin at inabot kami ng alas 7 ng gabi, araw-araw.
Madali lang naman ang trabaho namin dahil madali lang naman linisin at hindi gaanong karumi. Disiplinado at maayos naman ang gumagamit ng mga tenant ng gusali. Hello, pangalan niya, Day. Ito. Ako nga po pala si Bernie. Ako nga po pala si Bernie. Edad 21. Hindi gwapo, hindi rin naman pangit. Sakto lang ang itsura at sakto din ang taas, mga 5'6". May appeal din ako kahit papaano. Naka-assign ako sa huling 5 pinakamataas na palapag sa building. Buong araw ay ang aming paglilinis. Palipat-lipat ng palapag, naglalagay ng tissue paper, liquid soap at paper towel at kung ano-anong mga supply. Palagi rin ako nagsispray ng air freshener para laging mabango at kaaya-aya ang amoy. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, ay doon na kami busy. Kasi ay dapat malinis at mabango ang CR kinaumagahan at naiiba-iba rin ang mga basura. Lagi kong hinuhuli ang paglilinis sa 27th floor kasi ay mayroon mga akong empleyado na inaabangan palagi. Ganun pala. And daw, huli daw siya naglilinis ng 27th floor kasi may inaabangan siya doon. Lagi itong overtime. Wait lang yung may angkin itong kagwapuhan at talagang napakalakas ang sex appeal para sa akin. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla at nakakasiguro ako sa aking kasarian. Subalit, nagtataka rin ako sa aking sarili kung bakit ako attracted sa kanya. Palagi kasi siyang nakangiti kapag nakikita kami. Kahit nasa labas ng building, ay binabati ako. Mabait siya sa aking palagay. Mahinala din ako na siya ay isang silahista dahil madalas ko siyang nahuhuli na nakakatitig sa akin kapag inabutan niya ako sa CR na naglilinis. Kung sakaling gagawan niya ako ng kahalayan, ay hindi ako papalag. At pinakalagay ha, he he he. Hindi lilipas ang buong linggo na hindi siya nag-o-overtime. Kadalasan ay 2-3 araw siya ako mag-OT. Wait lang. Sino ba nanonood ngayon? Shoutout ko kayo. Hello guys! Hello sa mga nanonood. Oh my God! Walis na yung crush ko. Hey! Silly! Charot. Continue. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Kahit kabatian ko siya, ay hindi ko naman naitanong kung ano ang pangalan niya. Hindi rin kami nag-uusap, panangiti at tanguan lang ng pagbati. Isang gabi ay naabutan niya ako na sinesermonan ng aking boss. Bakit daw hindi pa ako tapos sa paglilinis samantalang ang iba ay tapos na at pauwi na? Sige na, tapusin mo na yan at bilisan mo na. Umuwi ka na rin pagkatapos mo dyan. Acting. Mauna na kami sa'yo, sabi ng aking boss. Ito na, nag-uusap na sila. Nasermonan ka yata, ano bang ginawa mo? Sabi ng lalaking empleyado na kinagigiliwan ko. Nagulat ako kaya nausap ako. Napangiti tuloy ako ng matamis. Sir, hindi kasi ako nakatapos agad eh. Kayo po, panay-panay yata ang overtime nyo.
Hindi naman. Nagpapalipas lang ako ng traffic. Ang traffic kasi sa EDSA kapag dahil sa ginagawang MRT. Sagot na, sir. Sir, pwede po bang malaman ang pangalan nyo? Ako nga po pala si Bernie. Cheers! Bernie talaga yung pangalan, Day. O, tignan nyo. Palagi kasi tayong nagbabatian. Hindi ko naman alam yung pangalan nyo. Lakas loob na tinanong ko sa kanya. Oo nga, Lito. Tawagin mo na akong Lito. Huwag mo na akong si sir. At alisin mo na rin ng po. At hindi naman ako katandaan. May hehehe talaga, ha. Kayo na po bahala, sir. Ay kayo na pa nga bahala, Lito. Simula noon ay naging close na kami. At binabati niya rin ako binabati niya rin ako kahit kasama niya ang kanyang mga kaopisina. Hey. Next still. Lito, ginagabi ka naman yata. OT na naman. Bati ko sa kanya sa isang gabi na naabutan ko siyang naglilinis. Ay, naabutan niya akong naglilinis. Oo nga eh. Madami kasing ganito. Madami kasing trabaho ngayon. Tapos ko na naman kaya pauwi na rin ako. Ikaw ba? Tapos na rin ako. Bababa ko lang yung mga basura. Alam mo ba na dati rin akong janitor? Mga tubo rin ang mga nililinis ko. Ibang klaseng tubo. Luday! Uulitin ko, ha? Alam mo ba na alam mo ba na dati rin akong janitor? Mga tubo nga lang nililinis ko. Ibang klaseng tubo. Ibang intindi ko sa sinabi ni Lito. May ibang kahulugan at may gusto siyang ipahiwatig kaya sinakyan ko na lang ang biro niya. Si Lito naman, mapagbiro talaga. Baka maniwala ako sa yun yan at sa'yo ako magpalinis ng tubo. Pinagtitripan yata ako nito eh. Bakit? Trip mo ba? Mahaba-haba ba mahaba ba at mataba yung tubo mo? Wait lang. Lito naman. Iba na yata yung sinasabi mong tubo eh. Trip mo ba talagang palinis ng tubo? Trip na trip. Kaya wala akong basagan ng trip. Yun ang sinabi niya. Naku, Lito, baba ko na muna tong mga basura at baka magsara na sa baba. Sadali lang ako, hintayin mo muna ako dito. Huwag ka munang bumiyahe. Ay. Ayan. O, ayan, pause muna. Guys, bumili na kayo at mag-send kayo sa Gcash. Gcash. Kukontinue ko tong story na to. Ay na malapit ng magtalik. Sige na. Gcash kahit ano lang. 50 ganon. Sige na. Gcash. Wala. Gcash nga. Ito na. Wala na Gcash talaga. Ito na. Agad naman akong bumalik. Pagbalik ko ay hindi ko na siya naabutan. Madilim na rin ang kanilang office at wala na rin kahit konting liwanag. Pinagtitripan talaga ako ni Lito. Sabi ko sa aking sarili. Dismayado ako. Naghintay pa ako ng sandali at ang walang Lito na dumating, nagpasya na akong umalis.
Napatayo ako sa harap ng elevator. Tayo, elevator. Pagbukas ko, ay bumulaga si Lito. Pag ganun lang. Oh! Lito. Oh! Saan ka pupunta? Bumili lang ako ng sandwich dyan. Halika, magkape muna tayo sa loob. Akala ko kasi pinagtitripan mo ko eh. Ikaw naman. Bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Habang nag-iinit siya ng tubig. Habang nag-iinit siya ng tubig, ay umupo ako sa mesa sa may pantry. Naglagay siya ng 2 mug, kape, asukal, at creamer. Ako na raw ang magtimpla ng sa akin. Tinabihan niya ako habang umiinom ng kape. Kape. Alam mo ba, matagal na kitang trip. Lagi kitang pinagmamasdan. At saka, kaya ako nagpapalipas ng oras dito sa gabi para makita ka. Pagtatapat sa akin ni Lito. Napansin ko rin yun. Ay, change voice. Napansin ko rin yun. Palagi nga kitang nahuhuli na nakatingin sa tubo ko eh. Ang tagal kong iniintay nang pakita ka ng motibo, kaya nang magbiro ka tungkol sa tubo, ay agad ko nang sinakyan. Sagot ko sa kanya. Naramdaman ko ang kamay niya na hinaplos ang aking hita. Parang nag-ground ako. Parang may kuryente sa kanyang mga kamay. Nagtayuan ang aking balahibo sa katawan. Ewan ko kung bakit para kung nakaramdam ng konting hiya. Pero masigit... Ay, ano ba yan ang send sa akin? 4 pesos lang. Ewan ko ba kung bakit parang nakaramdam ako ng konting hiya. Pero masigit pa ang pagkasabing. Lumingon ako sa kanya dahil nakita ko sa gilid ng aking mata na tinititigan niya ako. Nakangiti siya, kaya hindi na ako makatiis at kinabig ko ang kanyang batok at agad na siniil siya ng halik. Matagal na at naghinang ng aming mga labi. Wait, hindi nag-notify. Oh my God, Adrian! 5K, totoo? Totoo ba? Weh. Kapag i-exit ko kasi ito, baka mawala. Totoo ba? Oh my God! Shout out sa'yo, Adrian! Thank you! Shit! Sige, babonggahin ko yung acting ko. Dahil nagbigay ka. So na nga yun? Niyaya niya ako sa CR dahil mas trip niya daw doon gawin ang gusto naming parehong mangyari. Mas lalo akong na-excite dahil mas risky at mas may lalong dagdag na libog para sa akin. Pagpasok namin sa CR, hindi namin inilak pa ang pinto dahil batid namin na wala nang papasok pa at madilim na rin ang buong palapag ng gusali. Yay! Pinaupo niya ako sa marmol na sahig ng lababo, kaya niyakap ko siya at naghalikan kaming muli. Ibinaba niya ang kanyang zipper ng suot kong coverall. Pinaliguan niya ako ng halik sa buong katawan. Nilagyan din niya ng chikinini ang aking dibdib. Ang sarap! Halos mangisay ako sa tindi ng sarap na ipinalalasap niya sa akin. Jail!
Tuluyan ang nahubad ang suot kong damit. Wala siyang itinira. Nakaupo pa rin ako sa may lababo. Pinaghiwalay niya ang aking mga paa. Habang padipa niyang hinawak ang magkabila kong paa at sinumulan niyang isubo ang aking titi. Acting ko din yan. Char. Nawala na ako sa huwisyo dahil sa sarap ng sagad niyang pagsubo sa matigas kong burat. Malakas ang aking ungol. At dahil gabi na at tahimik ng paligid, ay lumilikha pa ito ng echo. Hindi ko na naelintana na baka may taong makarinig. Hindi rin naman ako pinigilan ni Lito. Advertise. Girls, mag-Gcash na kayo ngayon. Kasi dialogue na itong mga susunod. Gcash. Ayan na. Re-recap ko lang. Nasa CR na po sila, naghahalikan, may nabukas ng mga kung ano-ano. At binuklat na yung titi niya, ay yung paa niya, yung hita niya, tapos ayun na nga po. Doon na sinimulan ang kanilang paglalampo. Wala pa rin nag-Gcash siya, wala akong nakakita. Continue. Ang sarap. Huwag kang hihinto. Sige lang. Nakapikit ako at naramdaman kong iniluwa niya ang aking pipi. Agad din naman akong nakadama ng kakaiba uling sarap. Pagtingin ko ay bayag ko na ang pinaglalaroan ng kanyang dila. Habang sinasalsal niya naman ang aking titi. Paano yan? Ganagano? Ah! Gusto ko uling humiyaw. Ngunit nag-aalala ako baka may makarinig. Makarinig na. Kaya pigil na pigil ako sa aking halinghin. Maya-maya ay dumapo ang kanyang dila sa aking singit. At nagtuloy-tuloy na iyon hanggang sa aking butas. Halos dumaustos ako sa pagkakaupo. Dahil sa butas ko na lumapat ang kanyang... Again. Halos dumaustos na ako sa pagkakaupo. Dahil sa butas ko na lumapat ang kanyang pinapatigas na dila. Yung bongga ni Lito, no? In fairness. Hindi ko akalaing magagawa niya yun. Karespeto ang kanyang itsura. Habang naglalakad, lalo na at maganda at dekorbata pa ang kanyang suot. Uy, in fairness kay Bernie, ha? She's having the time of her life. Pero sa larangan ng kademonyohan ng kamunduhan ay tila di mo siya irerespeto. Bastos at maaring mandirik pa ang iba kung makikita niya ang ginagawa niya sa akin. Daanan ng dumi ang kanyang nilalapa. At takaw na takaw siya, halos ipasok na niya ang dila sa loob nito. Bastos! Sarap na sarap ako sa ginagawa niya. Huminto siya sa pagdila ng aking butas. Nakita ko na naghubad na ng damit at brief. Nakakaloka yung pagkakasulat niya.
Nakita ko na naghubad na ng brief at damit. Ay, ulit. Nakita ko na naghubad na ng damit at brief na lang ang natira. Pinatayo niya ako at isinandal ako sa dingding ng cubicle. Saka ako niyakap ng mahigpit. Ganon! Yumakap din ako sa kanya at hinalikan uli. At naghalikan kami muli. Nalimutan ko na nakakatawa to. Ito. Nakalimutan ko na nanggaling ang dila niya sa aking butas. Pero ika nga, wala na akong pake. Basta masarap, ay okay lang. Quotable quote ha. Basta masarap, ay okay lang. Dahil halos magkasing tangkad lang kami, ay tapat na tapat ang aming kargada. Inangat niya ang katawan para makiskis ng gusto ang kanyang burak sa akin. Matigas na matigas din ang kanyang titi at mahaba din. Matagal na kaming nagkikiskisan ng aming mga sandata. Patuloy pa rin kami naghahalikan at panay ang hagod ng aming kamay sa mga aming katawan. Kanya, shit, labasan na yata ako, Lito. Nagmamadaling lumuhod si Lito at itinapat ang titi ko sa mukha niya habang nakakanga ang bibig. Hinintay niyang bumulwak ang aking tamod. Ang bilis lang labasan, wala pa nangyayari. Hinintay niyang bumulwak ang aking tamod habang mabilis niya itong sinasalsal. Hindi naman na natagalan pa at pinakawalan ko na ang masagana kong tamod. Tumama sa kanyang mukha ang unang 3 putok na sunod-sunod. Deserve. Naagapan naman niya ang iba dahil isinubo niya ang aking titi at doon ko na nilabas ang natitira ko pang katas. Go Birdie! Work! Nakita ko pa nang lunukin niya ang nilabas kong katas. Idinikit pa niya ang mukha niya sa aking burat. Saka hinilod-hilod ang aking burat sa kanyang mukha. Ganon. Kumalat tuloy ang tumamang tamod sa buong mukha nito. Isunubo niyang muli ang aking burat at sinaid ng gusto ang natitira pang tamod. Linis na linis ang aking tubo. Ang galing niyang writer, bongga. Sadyang magaling siyang maglinis ng tubo. Tumayo siyang muli at pinagkikiskisan na naman ang aming sandata. The heat is on, mga diday! Matigas pa naman ng konti ang aking titik. Pabilis ng pabilis ang kanyang pagkiskis. Sandali pa ay tila nauubusan na ng lakas. Napayakap ng gusto sa akin. Nakapatong ang baba sa aking balikat. Alam kong nilabasan na rin siya sa loob ng kanyang brief. Work! Humping! Humanga ako sa kanya dahil hindi man lang niya hinawakan ang kanyang titi, pero nakapagpalabas siya ng tamon. The heat is on. Nag-aayos lang kami ng aming sarili. Solve na solve kami pareho. Sa susunod ay magdadala ako ng barena ha. At ibabarena ko at maipapabarena ako sa iyo. Kailangan ay matalas ha. Pagbibiro niyang muli ng may ibang kahulugan. Lagi naman ako may dalang barena. Boy Scout ito eh. Ang haba, putang ina, skip na natin. Halo, ang dami nangyayari, day. So, ayun na nga. First part, nagtsupaan sila. Commercial break. Ito ang kwentong malibog, bubo with Hana Beshi. Hana Beshi.
Sobrang haba niya, sis. Skip na natin. Next story. Hello po, maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa ating programa, ang Kwentong Malibong with Hana Beshi. At salamat po sa mga nag-tip at nagbigay ng kanilang kaunting binibigay. Si po Adrian, salamat po sa iyong binigay sa akin na 500. At basahin natin yung mga dialogue nila. Okay lang ba sa inyo? Nagkita na daw sila. The next day na to. Isang araw ay naglilinis ako doon sa floor nila. Nilalito. At nakasabay ko siyang umihi. Magkatabi kami sa urinal, kaya kita ko ang kanyang malambot pang burat. Maganda rin na ang pagkakatuli ng burat niya. Patapos na akong umihi, nang umihi siya. Nang matapos siya, ay kinuha ko ang kanyang kamay at pinahawakan sa akin. At pinahawakan ang tumigas ko ng titik. Ewan ko ba kung bakit pag nakikita ko siya ay otomatikong titigas ang aking burat. Mahigpit ang kanyang hawak. Para bang ibon na ayaw niyang pakawalan. May nagbukas ng pinto kaya maagap niyang binitiwan ang aking titik. Lito, mamaya ihanda mo yung barena mo ha. Ay, pabulong pala. Mamaya ihanda mo yung barena mo ha. Bulong niya sa akin. Nangislap ang aking mga mata. Matutuloy na ang matagal ko nang hinihintay. Ayan, nag-ibit-meet na sila, ganyan. Fast forward kinahapunan. Sorry naghintay ka na matagal. Ang boss ko kasi parang ang daang pinapagawa sa akin. Naku, wala lang yun. Ang mahalaga, andito ka na. Tulad ng una, nagyakapan kami. At mas tumindi ang aming halikan. Yan na. Nakakabaliw ka, Lito. Ang galing mo talaga. Sige pa. Saan ko puputok, Lito? Iputok mo sa mukha ko. Hilamusan ko ng tamad mukha mo. Sagad na sagad ang kanyang kineso. Boring na dahil. Next story na. I'm bored. Moral story ng kwento. Sa kwentong ito ay nakita natin na magkaiba ang mundo ni Lito at ni Bernie. Si Lito ay isang parang bongga siya. Si Bernie naman, tagalinis ng office nila. Pero hindi ito kadahilanan na hindi mo kayang abutin ang mga pangarap mo. Kung may pangarap ka, antayin mo lang. Makapagtitigan ka at makukuha mo ang pangarap mo. Kasi di ba nakuha nga ni Bernie si Lito eh. At doon nagtatapos ang ating Kwentong Malibong with Hana Beshi. Ay na nga po, tapos na po ang ating ating pangalawang story na pinamagatang Linisin Mo Ang Tubo Ko. I-X na po natin siya kasi tapos na po siya. Last story for tonight. Pumili po kayo. Pili-pili ng kwento. Ibibigyan ko po kayo ng 30 seconds para pumili.
Ay, putang ina. Ay. Ayan na, nakapili na po ang ating taong bayan. At ang pinili nila ay number 5, Tindero. Number 5, Tindero. Hello mga beshi, ito po ang ating paboritong kwentuhan sa gabi, ang Kwentong Malibog with Hana Beshi. Magandang gabi mga beshi, ito po ang ating Kwentong Malibog with Hana Beshi. Ang ginagawa po natin na nagbabasa tayo ng mga kwentong malibog na nakakita lang po natin sa internet. Nakaka-excite ang mga kwentong ito. Puro kalibugan, puro tamod, puro burat. At walang kaano-ano. Before po natin simulan ang ating kwento for tonight, natin pinamagatang Tindero, ay mag-send po kayo ng GCash sa nakapin po na number sa comment section. At kung hindi naman bet magbigay ng GCash, bumili po kayo ng merch ko sa Hana Beshi Department Store. At sa Shopee ko, mag-search na po kayo ng Hana Beshi sa Shopee. Mga beshi, ang kwento po natin tonight ay pinamagatang Tindero. At parang siniswerte po tayo kasi ang Tindero po ay nasa weekly top 5 ng menscircle.com, kung saan po natin kinukuha ang ating kwento. Kwentong Malibog with Hana Beshi. Hana Beshi. Kwentong Malibog. Ay na nga po, kababasahin na po natin ang ating pangatlong istorya, ang Tindero. Ang kwentong pinamagatang Tindero na nasa top 5 ng weekly top 5 ng menscircle.com. Ang kwentong Tindero ay sinubmit ni Mark Angelo. Shout out sa iyo, Mark Angelo. At skip na po natin sa part 2 kasi ito po yung part 2 na nag-trending ngayon. Huwag na po natin basahin yung part 1 para bilis. Okay lang ba? Wait, kailangan po natin mag-insert ng commercial. Wait lang po. Wherever your business needs to show up, Vistaprint can print it. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Bangong Kabloon! ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. This time check. Wait lang. Time check, it's 10:18 ng gabi. At dito po tayo sa Kwentong Malibog. Ayun na nga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Hello mga Beshi! Welcome back sa ating kwentong malibog with Hana Beshi. At ang ating kwento for today ay pinamagatang Tindero. Kwentong malibog with Hana Beshi. Makalipas ang ilang buwan, wala namang problema sa trabaho ni Tonyo. Sa pagbabantay ng tindahan. Pansin nga ng magulang ni Justin ay may iba na madalas nang bumibili sa kanilang tindahan upang makita si Tonyo na ang bansag sa kanya ay tisoy. May isang binata na nasa college na bumili ng soft drink sa tindahan. Ang binata na ito ay si Kaloy, na napapansin niya ang bagong tindero na si Tonyo. Hey mga misis, it's Tonyo Deluxe. I'm Tonyo, but I'm extra large. Kaloy, pre, parang ngayon ko lang nakita. Ay, pre, parang ngayon lang kita nakita dito ah. Ikaw ba si Tisoy? Yung poging tindero na laging pinagkakaguluhan ng mga chicks at Becky dito sa atin? Totoo nga. Tonyo lang tawag mo sa akin. Mukhang pinagchichismisan ako dito ah. So wala naman akong ginagawang masama. Hindi ah, parang may mga nakakatanda sa amin na pinag-uusapan ka. Tisoy daw, gwapo, tsaka laging nakahubad. Macho na tindero. Ikaw na yun. Grabe naman yun, maliit na bagay. Nga pala, Kaloy nga pala. Nagkakilala na si Kaloy at Tonyo. Madalas na tumambay at bumili si Kaloy sa tindahan pagtapos ng klase na tila napansin ni Tonyo pero wala namang siyang iniisip na masama. Hindi alam ni Tonyo ang totoong pagkatao ni Kaloy na ikakagulat niya. So, ito na nga. Si Tonyo, isang maurap na lalaki na laging nakahubad sa tindahan nila. Sobrang urap daw siya. Ganyan. Kasi Kaloy naman yung isang karakter. Madalas ay bumibili si Kaloy sa tindahan upang makita si Tonyo. Isang beses ay natsyempohan niya na walang suot na pantaas ito. Naka-topless. Gamer. Pre, isang soft drinks nga, chichirya. Huwag mo na yung plastic yan. Eto pre, 20 pesos lahat. Tila ay napatitig si Kaloy sa katawan ni Tonyo. Uy, pre, may problema ba? Ay, sorry. Ito na pala yung bayad ko. Sobrang init, no? Tangina, grabe. The heat is on, mga diday. Nailang ka ba kasi nakahubad ako? Magsuot na lang kaya ako ng sando. Magsusuot na lang ako ng sando. Hindi, pre, parang... Sige, salamat dito, pre. Salamat dito, pre. Naglaro na lang siya ng cellphone habang nagtatambay sa tindahan. Naging abala si Tonyo sa tindahan, ngunit napansin niya na hindi umaalis. Di siya umaalis, pero di siya tumitingin. Pre, maayos ka ba? Okay ka lang ba? May problema ba? Cellphone si Kaloy wala pre. Dami ko lang iniisip at na-stress ako sa school. Nga pala, kikitain ko pala kaklase ko. Ito na yung bote ng soft drinks. Mauna na ako pre ha. Ay, hulog. Sige, ingat ka pre. Maya-maya ay umalis si Tito Eddie. Ay, maya-maya ay lumabas si Tito Eddie. Iho, ba't ka andito? Sorry po Tito. Kausap ko lang kanina si Kaloy, kaso bigla na siyang umalis. Siguro po nailang sa akin dahil wala akong suot na pantaas.
Matanda si Tito Eddie. Ganun ba? Nakita ko yung mga bata na yun. Baka may gusto sa'yo yun. Di ako sigurado, Tito eh. Marami talagang nakakagusto sa akin dito. In fairness sa kanya, ha. Isang gabi, mga alas 7 ng gabi ay nadatna ni Kaloy si Tonyo na nagsasara ng tindahan. Naka-boxer shorts at puting sando. Nakaputing sando siya nang dumating si Kaloy. Wait lang. May i-upload lang po ako, guys. Just wait for me. Na-uploading. Saan nga yun? Nakahubad daw, ganyan. Uy, pre, gabi na. Galing ka ba school? Oo, pre, kahit Sabado ngayon, marami pa rin kaming ginagawa. Nakakapagod na. Putang ina, saan na ba yung lalamog ko? Ganun talaga, pre. Ako nga, napapagod ako sa ginagawa ko eh. Pero para sa pamilya ko to, kaya hindi ako sumusuko. Teka, uwi ka na ba? Uwi ka na ba? Baka hinahanap ka na ng parents mo. Nakatira ako sa boys dormitory dyan, pre. May kasama ako dun, pero hindi ko naman ka-close. Bakit, pre? Nainom ka ba? Naisip ko lang na paraan yun para makatakas ka sa mga stress. Ganun. Anong gusto mo? Kuha ka sa tindahan. Sige, pre, pero saan tayo? Di lang pwede sa dorm ko. Pwede ba dyan? Baka magalit amo mo. Ganun ba? Ayos yan. Ako nasasagot sa pag-iinom natin. Ayos. Teka lang. Magluto lang ako ng sisig pulutan natin. Mga alas 9 ng gabi, nang nagsimula na sila Kaloy at Tonyo sa kanilang inuman. Naglabas si Tonyo ng isang bote ng emperador at inahanda na din ang sisig. Mauubos kaya natin tong bote at madali ka bang malasing, pre? Tignan natin kung mauubos natin at kung sinong unang makakaamat sa atin. Nakatatlong shot na si Kaloy nang tinamaan na ng kalasingan. Samantala, si Tonyo naman ay naka-6 na shot na. Putang inang init na. Hay, ang sarap. Naghubad ng sando si Tonyo dahil init na. Ikaw, pre, hindi ka ba naiinitan? Balot na balot ka naman. Ano ba rin yung uniform mo? Gago, pre. Di ko naman bahay to, tsaka baka makita tayo ng amo mo. Okay lang yan. Bakit ka ba mahihiya? Lalaki naman tayo. At pawis ka na, oh. Naghubad na nga si Kaloy ng uniform. Napansin ni Tonyo na maganda ang hubog ng katawan ni Kaloy. Ganda ng katawan mo, pre, ah. May abs ka rin, oh. Eto, wala to, pre. Minsan nga lang ako nakakapag-workout kasi busy sa school, eh. Siguro ang daming nalilibugan sa'yo sa kapugian at ang sarap. Siguro ang daming nalilibugan sa'yo sa kapugian mo at masarap mo na katawan. Libog agad. Pwede naman na magkakagusto muna, tsaka di naman ako masarap tignan. Baka ikaw kamo. Ano, pre? Sasarapan ka sa akin? Ang ibig sabihin ay kaya ang ganda ng katawan mo kasi ang sipa mo mag-workout. Ang daming nasa sarapan sa'yo. Yun lang yun. Talaga ba? Ikaw, hindi ka ba nasasarapan sa akin? Ang tanong niya sabay pag-akit ni Tonyo kay Kaloy. Wala. Ano ba yung tanong mo sa akin? Napansin ni Kaloy na hinihimas-himas ni Tonyo ang tumitigas na bulat nito at nakatitig sa kanya.
Iniiba mo yung usapan. Tara ka dito. Alam ko na gusto mo kong tikman. Nung nakita mo akong nakahubad nung isang araw, panay iwas ang tingin mo sa akin. At umalis ka na bigla sa tindahan. Kung gusto mo talaga akong tikman, walang problema sa akin. Halika na. The heat is on. Gago pre. Anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin. Alam mo na lasing... Alam mo? Lasing ka lang kasi, kaya ganyan. Ano ba? Huwag ka nang tumanggi. Wala namang tao. Pag ganitong oras, tsaka sila tito, tita, tulog na. Si Justin, wala naman dyan. Matagal na akong tigang at walang nakakatrip dito. Ang diin ng pagkahalik nito niyo sa labi ni Kaloy habang pinaglalaroan ang kanyang matigas na burak. Hindi na makaangal si Kaloy dahil matagal na rin nitong may pagnanasa kay Tonyo. Tumayo sila at humawak si Tonyo sa bewang ni Kaloy at hinila ito dahilan ng paglapat ng kanilang katawan at ramdam ang init ng isa't isa. Relax, advertise muna. Paparating na po yung lalamove ko. Guys, ito na nga. Mag-Gcash po kayo dito sa Gcash na nakapin dito para ma-continue ito kwentuhan natin. Tapos, mag-order naman po kayo sa aming sa ating merch store. Ayan na nga. Ala, dito na po yung lalamove ko. Wait. Wala, dito na yung ano ko merch. Girls, wait lang, dumating yung lalamove ko. Naka-Gcash? Wala lang ako niya. Let's continue. Wait lang, asa na nga ako? Ayan na, ayan na. Ang sarap mo, Tonyo. Matagal nang gusto maangkin ni Kaloy ang katawan ni Tonyo. Ngayong gabi, sayong-sayo na to kahit anong gusto mong gawin. Ikaw bahala. Hinimas-himas ni Kaloy ang burat ni Tonyo hanggang sa tumigas na ito at magpas ang ulo sa boxers nito. Puta, ang laki nito, pre. Sarap ba? Tsopain mo na. Ani ni Tonyo, ngumisi lamang si Kaloy habang ibinaba ang boxers at sinubo ang malaking burat ni Tonyo. Namangha si Kaloy sa laki at matabang burat ni Tonyo na halos di magkasya sa bibig niya. Ah, shit, ang sarap. Ay, shit, ang sarap mo sububo, pre. Patuloy sa pagsubo ng burat si Kaloy habang kinapa at hinimas-himas si Tonyo ang puwet at pinasok ang kamay sa loob ng boxers ni Kaloy. Sa sobrang gigil at pinisil-pisil niya ang pisngi ng puwet nito at dahan-dahan ibinuka ang butas ni Kaloy. Pinadapa niya si Kaloy at hinubad ang boxers nito. Putang ina, ang sarap ng matambok na puwet mo, pre.
dahan-dahan na ipinasok ni Tonyo ang daliri sa butas ng puwet. Halos mangyak-ngyak si Kaloy sa sakit. Pre, putang ina, ang sakit. Shit. Hugutin mo na. Inunti-unti ni Tonyo ang paglabas-masok ng daliri nito sa butas ng puwet niya hanggang sa lumuwag na ito at nasarapan siya. Ang sarap, pre, gago ka. Shit. Tumayo naman si Tonyo. Samantala, si Kaloy naman ay nakaluhod at sinubo ang burat at itlog nito. Napaungo na lamang siya sa sarap ng pagsubo ni Kaloy sa kanya. Kaya pa ba, pre? Oo, pre, kantin mo lang ako, please. Sige, dun tayo sa loob ng tindahan. Let's go! Pumasok sila sa loob. Pumasok sila Kaloy at Tonyo sa loob ng tindahan. Red. Oo, pre. Matagal ko itong iniintay. At sa pagkakataong ito, ipasok mo na! Unti-unti at dahan-dahan na ipinasok ni Tonyo ang burat sa butas ng puwet ni Kaloy. Pre, tangina. Halos nang pasigaw si Kaloy na sobrang sakit sa pagpasok ng burat sa butas ng puwet niya. Napasigaw si Tonyo sa init at sikip ng puwet ni Kaloy. Mas binilisan ni Tonyo ang pagkantot kay Kaloy. Shit, ang ina, sarap ba? Sasagad ko pa ba? Shit. Oo, babe. Sagad mo, please. Shit, ang ina. Putang ina. Yan ang gusto mo, di ba? Tang ina, wawa sa akin ko yung butas mo. Lumipat naman sila sa kabilang pwesto. Kumuha ng upuan si Tonyo at doon na sila umupo. #seated. Pumatong naman sa kanya paharap si Kaloy at ipinasok na ang titik. Kitang-kita sa reaksyon ni Tonyo ang sarap ng pagkantot niya kay Kaloy. Tumitirik ng kanyang mata sa pagkalibog. Hinalikan naman ni Kaloy si Tonyo, ngunit kahit na amoy alak na ang hininga nila, napapalakas pa rin ang ungol ni Kaloy sa pagkantot niya. Ha? Look, 198 naman lagi ito. Sige, magsan ako niya. Shit, takin na, pre, lalabasan na ako, puta. Patok mo sa bibig ko yan. Shit. Ayan, nalabasan na ako. Shit, putang ina. Shit! Refreshing! Pinutok ni Tonyo sa bibig at mukha ni Kaloy ang katas niya at nasarapan naman siya. Lalabasan natin ako, pre. Shit, ito na! Shit! Punong-puno ng tamod ang katawan ni Kaloy. Pagkatapos ay nilinis naman niya ang katawan sa banyo. Ano, pre? Nag-enjoy ka ba? Oo, pre, tang-ina, naka-jackpot ako ngayong gabi. Sana maulit natin to. Ang swerte mo, ang dami nagkakandara pa na gusto kong tikman. Ikaw pa nakatikim sa akin. Sige, mauulit tong ginawa natin. Nagbihis na si Kaloy para umuwi sa kanyang dorm. Gusto mo, edit na kita? Ayos lang, pre. Sinabihan ko naman yung guard na uwi din ako. Sige, mauna na ako. Salamat. Nasarapan ako doon. Ako din. Salamat. Ingat pa uwi. Niligpit na ni Tonyo ang pinagkainan nila. Naglinis ulit ng katawan at nagpahinga na. The end.
nagtatapos ang ating kwento for tonight na pinamagatang Tindero. Magbabalik ang ating moral of the story sa very short commercial break. Charm Backbone, bagong bumagabloom. Charm Backbone, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stain Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Backbone, bagong bumagabloom. Charm Backbone, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. S boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White beef, boom, papaya. Ayo? Ay na, tapos na. At doon na po nagtatapos ang ating kwento for tonight, ang pinapagatang Tindero sa kwentong Malibog, Bog, Bog, Bog with Hana Beshi. Ay na nga po ang ating inaantay for tonight, ang ating moral story, ang moral lesson ng ating gabi sa kwentong Tindero. Para sa akin, walang masama na magkagusto ka sa isang tao. Kung may tinatago ka man sa sarili mo, huwag kang mag-alala. Dahil time heals all wounds. And laughter is the best medicine. At ika nga nila, ang mundo ay parang gulong. Minsan, nasusunog. At ayun na nga po ang ating kwento for tonight. At doon na po nagtatapos ang ating moral, ay ating kwentong Malibog, Bog, Bog, Bog with Hana Beshi, Beshi, Beshi. Maraming salamat po sa ating mga tumatangkilik ng ating kwentuhang Malibog with Hana Beshi. Maraming salamat po sa inyong mga comments at ipagpapatuloy ko po ito. Kung gusto niyo pong gumawa ako ng podcast or something na ganyan-ganyan, pwede naman po, pag-iisipan ko lang kung kaya ng oras ko. At gusto ko sana next time na hindi na po basang internet at gusto ko na kwento ninyo. Kwento na nanggaling sa inyo at isend nyo sa akin anonymously. Ganyan. Para mas interesting. Bet nyo ba yon? Bet nyo ba yung ganon? Mag-send kayo ng kwento sa akin, anonymous na kwento, so babasahin ko siya. Isang podcast. Ayan, lalabas na ng podcast. Ano ang gusto nyo? Reading your secrets or kwentong malibog? Kung gusto nyo mag-send ng stories, huwag po kayo mahiyang mag-send ng inyong mga kwentong malibog sa akin sa book.hanabeshi.com. Ayan. Dun po sa kwentong malibog na yon, anonymous po ang pangalan ninyo. Wala po kayong kababahala kasi protektado po ang inyong identity sa akin. And once again, mga Beshi, ito ang kwentong malibog, Bog, with Hana Beshi. Oh my God, huwag po kayo mag-alala. Maglalabas po tayo ng official podcast sa kwentong Malibog with Hana Beshi. Mag-aaral po ako kung paano gumawa ng podcast. Pwede ba na ano lang po yun? Google Forms. Pwede naman po Google Forms. Sige. Kahit na anong kwento po, kung M2M, F2F, M2F, or kwento mo lang,
na self-gratification. Pwede din basahin yan. 3 kayo, 4 kayo, 5 kayo, isang buong barangay kayo. Walang problema sa akin yan. Welcome na welcome ang lahat dito sa Kwentong Malibog with Hana Beshi. Sa mga gusto din pong mag-advertise sa ating Kwentong Malibog with Hana Beshi, mag-PM lang po kayo na gusto nyo mag-advertise o mag-commercial para po mabigyan po natin ng tamang slot. Ayan. Ang dami na pong nagsisend. Magsisend na po kayo ng pera sa akin sa GCash. Ito po yung number ko. At yung mga bibili po ng merch ko, pumunta na po kayo kasi napagod po ako dito. Gagawa talaga ako ng podcast. Ang ating podcast po ay pinamagatang Kwentong Malibog with Hana Beshi. Kwentong Malibog, bog, with Hana Beshi. Baka bet nyo din po na mag-podcast ako every week. Meron tayong mga guests kung gusto niyo yan. Walang problema po sa akin kung bet nila. Tiny Deluxe, gusto mo bang tawag dyan? Gusto mo bang sumama sa podcast ko? Kung bet mo lang naman. Oh my God! Ayan na. Kwentong Malibog is brought to you by Marlboro Blue, Marlboro Ice Blast sa isang singhot. Nakakasira ng ngipin. Dug. This broadcast is brought to you by Croco, ang packaging tape na kulay yellow. Bug. Ang pangalan nga niyan? Kwentong Malibog with Hana Beshi is brought to you by Hana Beshi Department Store. Pumunta po kayo at bumili ng aking merch. Kakalabasan po ng ating merch. Ang merch na meron po tayong nilabas na merch. Ang Ultimate Beshi Set na 1,799. Sulit na po. Ang dami na pong laman. Meron po siyang 506. Makakasave po kayo ng 506 pesos kung bibili niyo po siya as set. And this podcast is brought to you by McDonald's. McDonald's ang fast food na kulay red na may letter M. Palakpakan mga kaibigan. Dug. This podcast is brought also to you by Body Lotion. Ang body lotion na maliit. Palakpakan. Dug. Ay na nga pa, maraming salamat po sa maraming salamat po sa mga sumabaybay sa ating kwentuhan for tonight. Maraming salamat po at good night. Shout out po sa inyo lahat. Shout out yung mga andito. Shout out kay Zymon B. Shout out sa'yo Ardel. Shout out sa'yo Maui. Shout out sa'yo may mga comment. Trisha Beshi, shout out sa'yo. Shout out sa'yo NYLY076. Shout out sa'yo for Mrs. Deluxe. Iya. Shout out po sa inyo. Sino pa nga yung mga andito kanina? Kay Azzy, shout out po sa'yo. Shout out sa inyong lahat. Shout out Arlene. Shout out Cathy Barrientos. Good night. Yung hair ko, hindi kaya i-style.
hair. Pahabain natin. Sunsilk nourishes hair to be twice as strong as it grows long day by day. Be the football player, vlogger, doctor. With strong and long hair, you can play any role. Have amazing!